Hello! Kayo po ba ay naghahanap ng paggawa ng dough ng siopaw sa mabilis na paraan na hindi na nangangailangan ng ilang oras para ito ay iparize? Papakita namin sa inyo ang mga ingredients at kung paano gagawin ito. Maghintay lang po kayo, babalik ako. Gumawa na po tayo ng dough. Sa paggawa po ng dough, ang ating mga kailangan ay ang mga dry ingredients. Meron po tayong asukal, ang yeast, at ang baking powder, at pinch of salt. Ngayon po ay gagawa tayo ng 1 dosenang siopaw. At syempre po, ang ating harina. At sa ating mga liquid naman, nangangailangan po tayo ng isang evaporated milk at warm water at 3/4 ng oil. Meron po tayong 1 kilong harina. Una po sa lahat, lalagyan po natin ng yeast, ang ating lukewarm water, at lalagyan po natin ng mga 2 spoon sugar. At tapos po, punan natin ang cover ng manipis na tela. Habang po natin ginagawa yan, ay imimix po natin lahat ng ingredients dito sa malaking bowl. So, dito po natin, dry ingredients po natin, ilalagay natin sa malaking bowl. Ilalagay po natin ang baking powder at pinch of salt at ang ating asukal. So, mimix lang po natin siya. Gagamitan po natin ang gloves para po mahalo po natin ang maigi. So, halu-haluin lang, ganyan. So, ngayon, nagawa na po natin yan. Ngayon po, ito namang yeast, hinihintay po natin na siya ay mag-rise. So, we will wait for 10 minutes or 5 minutes. At ito naman po, nag-set aside po tayo ng flour para po sa ating rolling pin, para hindi po dumidikit ang dough sa ating rolling pin. So, pag nagawa na po natin ang mga balls ng ating dough, titip po natin ang konti at iro-rolling pin para ilagay po natin ang ating palaman. Ngayon po ay hindi ko po na ipapakita muna sa inyo ang paggawa ng filling dahil po kagabi ay ginawa ko na. Sa susunod po ay ipapakita naman natin ang filling na kung paano pagluto. Dahil po ang magawa po ng siopaw ay may kanya-kanya pong sariling palaman na minsan po ay nagagawa ng asado, adobo, at yung iba naman po ay ginagamitan ng ube at red beans. At minsan naman po ay bola-bola. Pero po, kagabi po ay nagluto na po ako ng chicken asado at pork asado. Kaya, yun muna po ang gagamitin natin. At habang po nating hinihintay ang ating yeast, ay bubuksan ko na po ang gatas at mantika na ilalagay po natin sa wet ingredients. Ngayon po ay nakikita po natin na ang ating yeast and water ay may mga bubbles na po. So ilalagay po natin ito, ang ating liquid ingredients together with the kasama po ng ating
oil, at ang ating gatas. So, haluin lang po natin ng konti. Tapos, ilalagay na po natin sa ating flour na merong 2 tablespoon ng baking powder at kaunting asin. So, ibuhos lang po natin at masamasahin. So, nahalo na po natin ang wet and dry ingredients. Ayan po ang kinalabasan. Ngayon po ay tatakpan po natin ng manipis na tela. At habang po natin pinaparice, sabi ko nga sa inyo, hindi po natin kinakailangan ng maraming oras para magpa-rice. I-set aside po natin, lilinisin po natin ang counter, at uumpisahan po natin ang pagbibilog-bilog. Pero bago po natin bilog-bilogin, babasta po natin ang ating filling. Kagabi po ay gumawa po ako ng asadong manok at asadong baboy. Ngayon po ay uunahin po natin ang paggawa ng manok. Itatakpan po muna natin. Ibabasta po natin ang lahat ng ating kailangan. Ating po lalagyan po natin ng sapin para hindi po tumitik sa steamer. At ang ating pangklat ng dough, ang rolling pin. Tapos po ay kailangan po natin ng kaunting harina. Ang ating dough ay ididip po natin sa harina para po maganda po ang ating patlatin ng dough para hindi po dumikit sa rolling pin. Okay lang pong dumikit sa counter para ho mas madali hong i-rolling pin. So, at ang importante po, madalas po sa atin ay naglalagay ng boiled egg sa ating sopaw. So, for now, habang hinihintay nating mag-rice, we'll rice it for 10 minutes. Hindi po kailangan ng 2 oras. At ito po ang mga itlog. Kailangan lang po natin mga 5 itlog. Ngayon po ay babalatan ko na ang itlog habang binabalatan at naghihintay sa dough. Ito po, bilog-bilogin na po natin ang ating dough. Sa 1 kilo po, makakagawa po tayo ng 12. Napakadali. Like this. Gaganyan nyo lang. And then, gagawa po tayo ng 12. Ngayon po, ay ipapakita ko sa inyo kung paano po iplaplatin at papalamanan ang ating siopaw. Unang-una, i-press nyo lang po ganyan at i-dip nyo po sa flour. So, i-rolling pin lang po natin para maplaten. Unang rolling pin, ganyan po. Kung napapansin nyo po, ang ating dough ay makunat. Kaya, pag ganito po ang kunat, maganda po ang kakalabasan ng ating dough siopaw. Okay po. Ngayon, lalagay po natin ng ganyan. At ilalagay na po natin ang filling. Para po pare-pareho, manok po muna ang uunahin natin. Isang scoop na manok.
bawat do. Tama-tama lang po ang ating palaman sa 6. Ngayon may natira pang konti, i-divide po natin para maging even silang lahat. Okay, alin pa ba ang maliit? Ito. So, yun na po. Usually po, kinakat ko ang itlog pagka ilalagay ko na. Kaya po, 1/4 lang po ng itlog. There you go. Ang ibang tao nahihirapan po ng pagsasara. Ako po ay mas madadalian kung 2 kamay ang ginagamit. Ipo-fold lang. Ipo-fold. Fold. 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 Miski hanggang kailang fold. Hanggang maisarado po natin. So, ayan. Kaya gusto ko po ay ganyan. So, napakadali po. Fold, fold, po-fold nyo lang ng ipo-fold. Ganyan. Kaya, may enjoy nyo po ang paggawa ng siopaw. Hindi po kayo magbubos ng isang buong araw just to make siopaw. Ngayon, pagka napanood nyo na to, at pwede nyo nang gawin sa bahay nyo, then, you can ask me some question kung paano maging hindi flat ang siopaw ko. Sa susunod po ay papakita ko naman sa inyo kung paano ang paggawa ng palaman. But for now, ito po, nakagawa na po tayo ng 6 at gagawin pa po natin ang iba. So, ayan. Ano po tayo ng ating i-steam. So, i-steam po natin at nagpapakulo na rin po tayo ng tubig. Sa isa pong steamer, 5 lang po ang ilalagay natin kasi mag-aalsa pa po iyan para hindi magdikit-dikit. Ito po, nakagawa na po tayo ng i-steam natin. Kagaya po ng sinabi ko kanina, may kanya-kanya po tayong style ng paggawa ng palaman. Kaya ito po ay yung asado. At ito naman po, kaya ko po tinandaan dahil nag-isa lang po ng manok na giniling. Natin na kulong-kulo po ang tubig bago natin isalang ang ating siopaw. Kailangan pong ilagyan at takpan. Tatakpan po natin para hindi po magtubig. Ayan po, tama-tama po yung pantakip natin. Kung mapapansin nyo po, ang takip po ay inilagay ko sa gilid. Sa unang salang po natin, kailangan po ang takip ay nasa gilid para po hindi dumikit ang tela sa siopaw. Pagka naluto po ang siopaw ng 10 minutes, ipabalik na rin po natin. At after 10 minutes, ilalagay na po natin ang ating takip sa mismong loob ng kaldero. So, magluluto po tayo within 10 minutes. I-timer po natin ang cellphone for 10 minutes. Or make it 11 minutes para po sigurado. Okay? Nag-alarm na po. So, babalik na rin po natin. Ganyan. And then, ilalagay na po natin yung
basahan sa loob para ang steam po niya ay pasok na pasok. So, pabalik na rin po natin. And then, papasok na rin po natin yung pinaka-cloth niya para ma-steam ng todo. So, another 15 minutes po. Ay, 15 minutes. 11 minutes lang po kasi maliit lang po yung steamer natin. Ito po, tapos na po ang ating pag-steam. Hanguin na po natin ang isa. At makikita po natin ang ating siopaw. Nakita niyo po, napakaganda. Hindi po natin yan pinarais ng napakatagal. Ito po ang pangalawa. Medyo na-flatten po kasi mababa po yung ating second steamer. So, hahanguin na po natin. At i-continue po natin ang pagtulo dahil mamaya po magsasalang naman po tayo ng panibago. Kukuhanin po natin ang siopaw. Ayan po ang siopaw natin. Kita niyo po, talaga pong, ayun po, nag-alsa po ang ating siopaw. Ito po, patayin po muna ito. Wow! Ang ganda! Hindi po natin pinaalsa ng matagal. Tikman na po natin. Masarap po siya. Masarap ang palaman at masarap ang tinapay. Kung gusto niyo po na makakita ng maraming iba pang lutuin na gagawin natin, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating page Cook With Me, mga ating mga kaibigan. Napakasarap po.